Sa paglabas ng spoiler, bigla na lang nagulat si Loki nang tamaan siya ng bala sa ulo, at sa hitsura ng Diyos ng panlilinlang, halatang hindi siya makapaniwala. Tinamaan pa rin siya ng sniper ng sangkatauhan kahit na nakatago siya. Pero teka, totoo nga kayang napatay siya ni Zemo? At higit pa riyan, isisiwalat sa atin ang masakit na backstory ni Zemo Heha, kahit nasa kabilang buhay na ang White Death, bitbit pa rin niya ang lahat ng hapdi at pait ng digmaan. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Chapter 102, spoiler. Ang hapdi at pait ng digmaan. Sa umpisa pa lang ng spoiler, ramdam mo na agad ang tensyon. Mula sa dikalayuan, makikita ang napakaraming sundalong Soviet parang alon ng dagat na walang katapusan. Sunod-sunod silang umaabante, tila ba walang makakapidyaw sa kanila habang tinatawid ang nagyayelong teritoryo ng Finland. Pero sa kabila ng matinding presensya nila, may isang lalaki lang na tahimik pero matatag na nakaabang, si Zemo Heha. Nakatanaw lang si Zemo. Nakaabang sa nyebe, kalmado ang paghinga, at ang rifle niya, palaging nakatutok, palaging handa. Hindi siya natitinag kahit padaan-daang sundalo ang papalapit. Para bang kabisado niya ang bawat galaw ng kalaban. At nang mapasok na ng mga Soviet ang tamang distansya, isa-isang nagbabagsakan ang mga sundalo, lahat may tama sa ulo. Hindi nila alam kung saan nanggagaling ang putok, parang si kamatayan na kumukuha sa kanila isa-isa. At dito natin unang makikita ang taktika ni Zemo, hindi siya basta-basta nakadapa lang sa nyebe. Nandoon siya sa itaas ng isang puno, may lubid na nakatali sa katawan. Mukhang ginagamit niya ito para mabilis siyang makalipat ng pwesto kapag kailangan, isang uri ng gerilyang diskarte para hindi siya mahuli o matarget ng mga Soviet. Habang lumalalim ang tagpo, ipapakita rin ang mapa ng digmaan, 4 na direksyon ang pinanggagalingan ng pag-atake ng Soviet. Planado at organisado, pero ang mga Finnish defenders, handang-handa. Lalo na si Zemo. Isang sundalo ang tumingin gamit ang binocular, at hindi siya makapaniwala sa nakita. Napakaraming kalaban. Para silang langgam na sabay-sabay dumadagsa. Mapapailing ka na lang. Ang kasamahan ni Zemo na sundalo, halos hindi na makapagsalita sa gulat. Pinapatay niya lahat mula sa malayong distansya ang mga sundalong Soviet na papalapit. Isang sniper lang si Zemo, pero parang buong batalyon ang katapat niya. Sa bawat pagputok, may isang katawan na bumabagsak sa puting nyebe. At sa sobrang galing niya, ang ilan sa mga Soviet, nagsisimula ng umatras. Pinasok na sila ng takot at hindi nila alam kung sila na ang susunod na tatamaan. Mula sa taas, may bentahe si Zemo. Kitang-kita niya ang lahat, pero siya, hindi mo basta-basta makikita. Sa pagdating ng gabi, pansamantalang humuupa ang putukan. Ang mga sundalong kasama ni Zemo, nagkukumpulan, kumakain, umiinom ng mainit na kape para lang mapanatili ang init sa ilalim ng nagyayelong klima. May ilan na nagkukwentuhan tungkol sa nangyaring tagumpay. Isa sa kanila, habang nagkukwento, sinabi, "Diyan sa tent na yan natutulog si Zemo, yung sniper na parang si kamatayan." Tahimik sa loob ng tent. Pero may maririnig kang mahinang boses, si Zemo, binibilang pa rin ang kanyang napatay. Hindi siya makatulog. Balisa siya. Parang may pinapasan. Sa dami ng buhay na kanyang tinapos, nagsisimula na siyang lumunin ng trauma. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mga mukha ng kanyang mga nabaril, lalo na yung isa, may pendant pa na may litrato ng kanyang asawa at anak. Sobrang bigat sa puso ni Zemo. Gusto na niyang tumigil, pero alam niyang wala siyang pagpipilian. Para sa Finland, kailangan niyang ipagpatuloy ang laban. Ang mga Soviet, pati na rin ang mga Finnish soldier, ay pare-parehong naghahangad na makauwi sa kani-kanilang pamilya. Ngunit ito ay digmaan, wala silang ibang pagpipilian kundi magpatayan at lumaban para sa kani-kanilang paniniwala at ipinaglalaban. Sa pagsikat ng panibagong araw, tuloy ang bakbakan. Pero ngayon, mas agresibo na ang mga Soviet. Nakaabante na sila ng kaunti, mas malapit na sa posisyon ng mga Finnish soldiers. Pero si Zemo, hindi pa rin nagpapatalo. Lahat ng susubok sumilip ay siguradong patay. Hanggang sa unti-unti, nababalot ng takot ang mga Soviet. Lahat sila takot sa isang tao. Si Zemo Heha. Ang tahimik pero malupit na sniper na, sa paningin nila, ay hindi tao, kundi, isang demonyo sa puting nyebe. Habang patuloy ang sagupaan sa nagyayelong larangan ng digmaan, abala si Zemo Heha sa pamamaril mula sa kanyang nakatagong posisyon. Hindi siya tumitigil, isang putok, isang kalaban, tapos agad. Hindi niya namamalayang may isang sundalong Soviet na palihim na nakatanaw sa kanya mula sa kabilang bahagi ng kagubatan.
Tahimik itong nakaasinta, hinihintay ang perpektong tiyempo. Nakita niya ang maliit na pagkakataon para patamaan si Simo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Maingat siyang umayos ng posisyon. Tiningnan niyang mabuti, nilapatan ng tiyempo, saka dahan-daang piniga ang gatilyo. Ang target ay ang ulo ng White Death. Si Simo naman ay abala pa rin sa pamamaril. Wala siyang kamalay-malay na ilang segundo na lang ay may balang papalapit sa kanya, isang balang kayang wakasan ang buhay niya. Ngunit sa di inaasahang pagtakbo ng pangyayari, bago pa man makagawa ng hindi inaasahan ang sundalong Soviet, isang sundalo mula sa panig ni Simo ang nakakita sa sniper ng Soviet. Mabilis itong kumilos, pinaputukan ang kalaban. Tumama ito sa ulo ng Soviet sniper. Ngunit kahit pabagsak na, nagawa pa rin itong iputok ang baril, isang huling putok bago siya tuluyang mawala ng buhay. At ang balang iyon, patuloy ang direksyon. Tuwid, mabilis at diretsyong patungo sa lokasyon ni Simo. Sa huling saglit, naramdaman ng White Death ang kakaibang pakiramdam, parang may paparating. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap lang, tumama ang bala sa mukha niya. Bumulagta siya sa nyebe, duguan at halos hindi makagalaw. Agad nagsitakbuhan ang kanyang mga kasamahan papalapit. Medic, sigaw ng isa habang binabantayan ang sugatang mukha ni Simo. Habang unti-unti siyang nawawalan ng malay, itinoon niya ang tingin sa kalangitan. Tahimik at maputi ang kanyang natatano, parang kamakaway ang mga ulap habang tinatangay siya ng kanyang ulirat. Unti-unting nag-fade ang tunog ng mga putukan. Hanggang sa wala na at tanging katahimikan na lang ang naririnig niya. Sa sunod na panel, makikita natin ang napakagandang tanawin ng kabundukan ng Finland. Puting-puti ang paligid, pero hindi nakakatakot, kalmado ito. Sa himpapawid, isang ibon ang dahan-daang lumilipad, tila ba nagmamasid sa mundong mapayapa. At doon, sa ilalim ng lilim ng isang bahay, nakaupo si Simo kasama ang kanyang alagang aso. Balot pa rin ang mukha niya ng benda, pero buhay siya. Malayo na sa putukan at gulo. Biglang babalik na tayo sa kasalukuyan. Isang epic na panel ang ibinigay sa atin kung saan, tinamaan na ng bala sa ulo si Loki. Sumabog ang likod ng kanyang bungo, at sa mga huling segundo bago siya bumulagta, kita sa mga mata niya ang gulat at takot. Hindi siya makapaniwala na matagumpay siyang natama ni Simo kahit nasa tagong lokasyon siya. Dito na nagtatapos ang spoiler. Ngunit bago maputol ang kwentuhan natin, nais ko ring ibahagi na kasalukuyan ko nang ginagawa ang spoiler para sa The Apocalypse of the Gods. Nakagugulat ito dahil, ayon sa translation ng sinabi ni Jarl, mukhang may nanalo na sa ikatlong round ng Tournament of the Apocalypse. Sa madaling sabi, walang naganap na laban pero may nanalo na. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina